Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada! So yun guys, good morning. Today is Sabado. Yun, may pag-uusapan tayo guys na mga bagay-bagay dito sa Canada. Dito pala ako ngayon guys sa labas. Mahangin lang talaga. Makahangin. May events pala ngayon guys sa Scarborough Town Center sa likod. Ano siya, Filipino Extravaganza. So mga tinda-tinda siguro yan. And pupunta tayo mamaya. Siguro mamayang hapon na. Kasi ano, masyado pang maaga. And dapat mga hapon para talaga makita natin yung nakaset up na sila. And makita natin yung mga paninda nila doon, or kung ano mang mga nandoon. So iba-vlog din natin yun guys. So yun guys, no, nakikita nyo naman sa thumbnail na sabi panoorin nyo bago kayo mag student sa Canada. So gaya namin guys, isa kaming student pathway din. Sama ko yung asawa ko at saka anak ko. So family of 3 kami. So yun, na-approve nga kami papunta dito sa Canada sa student pathway. And yun, nakasama rin kami. Na-approve din kami nung anak ko. And yun, nakapunta kami ng Canada guys nung April 26. No, bago lang. So yun, ang buong akala ko kasi noon, yung mga sabi-sabi din na pag mag-Canada ka, pag nandito ka na, medyo madali na lang makahanap ng trabaho. And yun, hindi ko inaasahan na hindi pala ganun kadali guys. Lalo na dito sa kung saan nandito kami sa Toronto. Kasi dito guys talagang marami na mga Pilipino, mga ibang lahi din. So talagang sa trabaho is palakasan guys. So ano dito, mga referral kung malakas dito. So hindi ganun kadali yung paghahanap ko ng trabaho. Kasi yun nga, wala tayong kilala rito, wala tayong mga kamag-anak din na malapit. So talagang kapaan guys ang ginawa ko. So yun, ang asawa ko naman is nag-aaral. Pero hindi pa siya nag-aaral guys kasi nga na-defer siya ngayong September intake. So nasa bahay pa siya, hindi siya nag-aaral pa. So ako naman, naghahanap ako ng trabaho. Hindi ganun kadali maghanap ng trabaho guys dito sa amin sa Toronto. Ewan ko lang sa ibang probinsya. Pero may pinsan din kasi ako dyan. Shoutout kay Jay Salvador. Nasa Alberta sila. Medyo mahirap na din daw maghanap ng trabaho doon. Kasi yung mga nandito sa Toronto, nagsilipatan na ng probinsya guys. Kasi nga mahirap sila ma-PR dito sa Toronto. Kasi dito sa Toronto guys, mahirap ma-PR talaga. So yung mga aspiring sana na pupunta, ang payo ko lang, siguro wag na dito. Sa ibang probinsya siguro, gaya ng Alberta. Yung Alberta ngayon, maganda ang PR pathway ng Alberta ngayon. Maraming sila pathway sa PR. Tsaka New Brunswick, Nova Scotia. Yan, magagandang yan guys, yung Atlantic. Maganda yung PR pathway. So kung maaari, maganda doon kayo mag-aral, kung mag-student kayo. Kasi mas maganda yung mga nila doon. Dito sa Ontario kasi guys, napakarami na talaga. Sobra-sobra na, crowded na talaga dito. So, kasi halos lahat gustong pumunta dito dahil sa yun nga, yung panahon, maganda ang panahon.
hindi masyadong malamig, diba? Yun ang pinunta nila dito. Pero yun nga, pagbaguhan ka pa kasi tulad namin, syempre ang pinaka goal mo dito is ma-PR. Eh kung mahirap ka ma-PR dito, di ba? Parang baliwala din. So kailangan mo pumunta sa ibang probinsya. Gaya nung nakilala ko nung in-applyan ko nakaraan, student din yung asawa niya. Tapos 1 year lang. So inaasahan nila mga 1 year lang din yung PGWP niyan. So wala silang ano dito guys, wala silang pathway talaga, wala silang kasiguraduhan na ma-PR dito. Kaya lumipat sila ng ano, pagka-graduate ng asawa niya, lumipat sila ng New Brunswick. So flight daw nila ngayong 22, lilipat sila sa New Brunswick. Doon sila mag papa-PR. Kasi talagang sa Ontario guys, mahirap mahirap ma-PR dito. Siguro sa napakarami na. And isa pa guys, yung mga nagbabalak mag-students, kailangan talaga yung ano, yung mayroon kayong pera, show money. Yung show money nyo, magagamit nyo talaga dito yan guys. Hindi yan kung pang ano lang, pang visa officer. Kung pang ano lang nyo ba, pang anong tawag dito, yung pang ano lang, pang para makakuha ng visa. Hindi yan guys, magagamit nyo talaga yan dito pagdating nyo sa Canada. Kasi hindi naman ano guys na makakuha agad kayo ng trabaho. So talagang swertihan ang trabaho dito kung makakuha kayo. Kung makakuha kayo, di mas maganda. Pero kung hindi kayo makakuha guys, yung dala nyong pera, yun yung magagamit nyo talaga sa pamilya, lalo pag family kayo. So napaka-importante nung show money guys na dala nyo. Kasi dito talagang pagbago ka, puro ka palabas lahat. Puro ka palabas, puro ka bili. So talagang mababawasan yung dala nyo. Or kung yung dala nyo is yung mga ano lang, alanganin, talagang maubos dito guys kung hindi ka hindi ka makahanap ng trabaho. So yung trabaho naman guys, yung sinasabi nga nila, hindi ka mamili ng trabaho. Nandun na tayo. Hindi ka mamili ng trabaho kahit anong trabaho. Pero hindi pa rin guys medyo mahirapan ka pa rin na maghanap ng trabaho. Tulad ko, kahit anong trabaho sana applyin ko, wala namang problema kahit anong trabaho. Ang problema is maraming naghahanap dito ng trabaho guys. Gaya ng nandito ako sa Toronto ngayon, marami kang kompetensya na naghahanap din ng trabaho. So pabilisan, pasortihan. So kung yun nga, marami kang kilala, makakapasok ka. So tulad ko na medyo wala, di talagang swerte lang, umaasa lang ako sa swerte na makapasok. And sa students naman guys, yun nga, may naman sila ngayon. Yun, alam nyo naman, students is 20 hours per week lang, binalik na nila. Yun guys, sa mga papunta na dito sa Canada, magdala kayo ng guys, mga gamot. Kung may anak kayo, magdala kayo ng mga vitamins, mga kailangan niya, yung mga gamot sa ubo, kung gamot sa lagnat, mga ganyan. Kasi medyo mahal dito guys. So nagdala kami niyan. Marami kaming dala, pati gamot namin dala. Kung makakadala rin kayo ng vitamins, yan, dalhin nyo rin. Yung mga ng asawa nyo, mga gamit ng asawa nyo, kung anong mga essentials ng asawa nyo, dalhin nyo rin para kahit papano hindi na kayo bumili dito. So meron na stock tulad namin, meron na, marami na kaming mga gamot-gamot, gamot ng anak ko, vitamins. Talaga hindi na kami bibili. Ang lang talaga namin dito, yung pagkain. Saka yung bahay. Yung bahay naman is dito sa Toronto guys, sa Scarborough kami, marami namang guys na bahay na basement na nagpapaupa. Maraming sali lang kayo sa group, yung Pinoy Toronto Canada na group. Sali kayo doon, and maraming nag-aalok doon ng basement. Yun sa guys, ingat lang sa mga scammer, kasi meron din ng scam. Nagbabasa-basa rin pala ako ng mga guys, mga yung sinilihan kong group doon sa mga student pathway group. Doon ako nakakuha ng mga idea ng mga para sa mga students.
So marami pala ang guys, nag-back out o nag-withdraw kasi nga dahil doon sa batas na bagong rules ng IRCC na bawal na nga yung magdala ng pamilya, yung mga diploma program. So except sa masteral saka yung doctorate na program. So masteral saka doctorate na program, immune sila sa lahat ng bagong rules ng Canada guys. So pwede sila. Doon lang yun sa diploma program. So yun nga, nabasa ko doon na maraming talaga umatras kasi hindi na pwede magdala ng pamilya. And isa pa guys, kapag ka student ka tapos solo ka rito, ang payo ko guys, wag mo na ituloy kung solo ka lang. Kasi napakahirap dito guys. Pera kung marami kang perang dala, na bayad mo yung school mo. Kung 2 taon ka, bayad mo yan lahat, or at least 1 year, or mas maganda lahat na. Kasi nga ang student guys, limitado lang ang trabaho, diba? 20 hours per week lang. So kung magtatrabaho ka ng mga cash job guys, yung mga bawal yan, hindi natin hindi natin talagang pinapayo yan na gawin. Kasi nga, unang-una guys, bawal yan. At pag nahuli ka dyan, is talagang mawawala lahat ng pinaghirapan mo simula sa umpisa. So maaring makalusot ka, maaring hindi. So talagang risky yan guys. So para sa akin, hindi dapat gawin yan. Kasi nga, napaka risky. And alam mo naman, siyempre pag nagtatrabaho ka ng cash job, mayroon kang hindi makasundo, o mayroon kang, diba, kasama na mainggit sa'yo, or isusumbong ka, yun, doon ka magkakaproblema guys. So hindi yan guys, hindi yan advisable na pumunta ka dito mag-isa, na student ka, tapos sasabihin mo na dito mo na lang kukunin yung pang tuition mo, pang bahay mo, o kahit pang tuition na lang. Wala, hindi guys, malabo mo makukuha yung pang tuition mo pag solo ka lang. Maniniwala pa ako pag mag-asawa kayo, ayun, maaring mahirap pero kakayanin yan. May gumawa na yan. Shoutout kina Crystal, Shady Larita, yung nagpa-vlog din dito sa Toronto. Mag-asawa sila, 2 lang sila. And yun, parang binayaran nila yung 1 year yata, or 1 sem yata. Tapos kinuha nila, pinag-ipunan nila yung tuition pa. Yun kaya yun, kasi makakapagtrabaho yung asawa mo dito ng full time. So only siya, kahit 2 jobs. Ginawa na ni Crystal yan, 2 trabaho. Pero pag ikaw ang estudyante, solo ka lang, malabo guys kung dito mo kukunin. Wag nyong gagawin, kasi talagang mahirapan kayo. And pag nandito na kayo guys, talagang wala nang atrasan, and malaki na nagastos nyo. Marami na kayong sinakripisyo, maaring umalis na kayo sa trabaho, and pagdating nyo dito pala is hindi kaya. So talagang guys, mahirap dito. Kailangan talaga ng pera. Meron kang pera. Kaya yung show money is napakalaking bagay na mayroon ka nung guys. Kasi madudukot mo yun pagka nahihirapan ka. Gaya nga na nakausap ko guys, may nakausap pala ako na matagal na dito. Yun, nag-usap kami, matagal kami sa cellphone nag-usap, tumawag siya sa akin. And sinabi niya na ang Canada is hindi na gaya noon, na madali ka makakita ng trabaho, maraming opportunities talaga na pagdating mo, mayroon kang agad. Ngayon talaga guys, iba na. Nag-iba na daw ang Canada kasi talagang yun nga, dumami na talaga Talagang nagdatingan na yung mga, hindi lang mga Pilipino, may mga ibang lahi pa. So magdatingan, and talagang punuan. Kaya nga guys, nagkaroon ng capping ang mga international student ngayon dito sa Canada. Kasi nga dahil sa nagdatingan na napakarami.
ng mga student pathway. Kasi yun ang ginawa nilang entry level para makapasok dito sa Canada. So ngayon medyo nagigpit ang Canada ngayon patungkol doon sa mga student pathway. Kasi talagang marami na dito ang nahihirapan. Yung iba, yun nga, pumipili na sa food bank. And hindi naman natin maiwasan kasi talagang medyo mahirap din talaga dito. And malaking tulong din sa kanila yon, yung mga sa food bank na yon, kasi ano yun, pagkain yun guys eh. Pero dapat ang student hindi dapat pumila doon eh, or hindi dapat manghingi doon sa may food bank, kasi yung food bank dapat doon lang yan sa mga mahihirap talaga. Hindi yan para sa estudyante, kasi yun nga, student ka nga, dapat meron kang perang dala. So dapat hindi ka pipila doon sa food bank, kasi para lang yun sa mga talagang naghihirap na wala talaga. So yun, ano pa ba guys? So mamaya pala may pupuntahan tayo, mga bandang hapon na tayo pumunta. Doon sa may, dito lang sa may Scarborough Town Center sa likod, yung playground na pinuntahan natin, kung napanood yun yung vlog ko. Doon sa gilid noon, yung ano ba yun? Campbell Court ba yun? Basta yun sa gilid, mayroon siyang ano, parang malawak na parang ano, stage. Doon yung Filipino Extravaganza. Mga tinda-tinda rin siguro yun, parang Filipino night market nung pinuntahan natin nakaraan. Pupuntahan natin yun guys para makita nyo rin. And siyempre para ma-vlog din natin and ma-experience din natin yung kung anong meron dyan sa Filipino Extravaganza. So yun lang guys, no, sa mga students dyan, alam ko yun, pangarap nyo rin tulad namin, pero dapat maging handa kayo bago pumunta dito. And manood kayo guys ng mga ibang vlog pa, hindi lang naman ako, marami pa pong vlog na mga pwede nyo panoorin bago kayo pumunta dito, para may idea lang kayo guys sa mga buhay-buhay dito. Dito sa nandito ako sa Toronto, yun yung experience namin dito. Wala pa, hindi pa naman kami, magto 2 months pa naman kami, pero yun yung nakikita ko na maaring makatulong sa inyo guys. And sa mga ibang province, mayroon din mga nagwa-vlog doon na para patungkol doon sa mga international students. Pero guys, kung marami kayong pera talaga, mayroon kayong sapat na pera, wala kayong magiging problema dito sa Canada guys. Basta may sapat kayong pera, tulad ng pambayad sa tuition, mga OPA na yan, wala kayong magiging problema dito guys. Kumbaga relax kayo dito pag nandito kayo. So hindi kayo pressure na magtrabaho. Kumbaga yung ano nyo, focus nyo, aral. Tapos kung magtrabaho man, medyo ano na lang siya guys, hindi siya nakaka-pressure. So talagang pera dito guys ang kailangan mo. So yun lang guys ang mapapayo ko sa mga papunta dito sa Canada na mga estudyante. Magdala kayo ng pera at siyempre dasal. And siyempre yung pangarap natin, pagsikapan talaga natin para makuha natin yung matamis na tagumpay dito sa Canada. Yon, shoutout pala kay Tita Christy ng Pampanga and Velasco family. Yon, nag-comment sila nung last video natin. Maraming salamat, and sa lahat na nagko-comments and mga bagong subscriber ko dito, maraming salamat po. And please like, share and subscribe to my YouTube channel guys. And maraming salamat sa lahat ng nag-comments and nag-share sa aking video. And sa mga nanood, maraming salamat po. And yun, dito ko na tatapusin na aking vlog guys. And aakyat na tayo kasi magluluto pa tayo. So see you on my next one. Bye, peace out.